Hello Kathden fans! Ang theme song ng Kathden, layag na lantara na talaga mga kasambreros. At saka madami ang sumusuporta sa Kathden. Sina Kath at saka si James, may spark or may kilig nga ba? Yan ang tanong ng netizens mga kasambreros. Tapos Ma'am Catherine, iniyakan nga ba si Daniel Padilla? Tapos yan at marami pang items mga kasambreros sa vlog na ito. Pero syempre may mga minor items tayo na unahin mga kasambreros, no? Ito po ay picture, no, ni Ma'am Catherine, Ma'am Julia, Ma'am Cory Vidanes at saka Sir Carlo Katigbak during ng kanilang Christmas party special mga kasambreros. Ito po ay ibang picture, no? Kasama of course ang dalawang bosses ng ABS-CBN mga kasambreros. So talagang mahal na mahal nila si Ma'am Catherine, no? Dito ay naka full glow up yun sina Ma'am Cory Vidanes and of course as usual ayan nakasmile sila si Ma'am Catherine at si Ma'am Julia para naka fierce lang, no? Siguro yung height siguro ni Ma'am Julia na ito 5'6", no? Or 5'6" or 5'5" mga kasambreros kasi ang tangkad niya. Tapos yun, ito yung time na nag-perform nga si Ma'am Catherine ng parang intermission number mga kasambreros, production number sa Christmas party special nila. So parang maroon, browns or violet, parang pinaghalong gano'n, no? At saka may parang may abaya pa at saka parang may sombrero abaya si Ma'am Catherine mga kasambreros sa kanyang ulo. And then ito, next item natin mga kasambreros, nagpa-picture pala, no, itong si nag-post siya sa kanyang Facebook account mga kasambreros or Facebook page, si Migs Ranieses. Ito yung ano pala, isa sa mga dito sa mga banda na nag-perform doon sa 15th anniversary concert ni Tisoy. Sabi niya dito kahapon ay played for Alden Richards 15th anniversary. Thank you po Kuya Jem. Tapos may praying emoji. Tapos MD Keys, Jem Florendo, bass. Tapos yung mga instrumentalists nila, no, nakalagay sa baba mga kasambreros. So tapos nakapa-picture sila of course, no, kaya Soiti mga kasambreros. Ito siguro yung isa sa pinaka main bands mga kasambreros, no, na nag-play doon sa concert ni Sir Alden mga kasambreros. So andun rin of course ang Cup of Joe. So ang Cup of Joe ay guest lamang nila mga kasambreros. So yun, naka-white dito si Soiti, tapos naka-black yung kanyang pang-ibabain. Of course, white shoes. And then ito, ang cute ng ginawa ng dito. Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Barbie, pareho naka-pink. Si Ma'am Barbie, ayun, isa rin to sa tulay ng Kathden mga kasambreros. So, although hindi ko pa nakita na personally nagkasama si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Barbie Forteza, hindi ko alam kung nagsama sila dun sa may bench fashion show 2023. Kasi 2024 dun sa sa Araneta. Pero hindi ko nakitang magkasama pa sila. Pero sobrang ganda, no, sa kulay pink. Sina Ma'am Barbie Forteza at saka si Ma'am Catherine Bernardo mga kasambreros. So ayun po, talagang talagang good vibes lang din si Ma'am Barbie Forteza. Kalog-kalog din to na best friend ni Alden. Ni Alden mga kasambreros. And then ito, no, post ng Human Harmony PH. Catherine Bernardo, ibinahagi ang pinagpapasalamat niya ngayong 2025. Tapos picture ni attorney na white mga kasambreros lahat, no, from press con to Tatler Ball mga kasambreros. At saka yung sa Pepsi niya, ito tatlo, no, na damit niya mga kasambreros sa iba't ibang okasyon. So yun, ang pinagpapasalamat ni Ma'am Catherine ay of course yung fulfillment, no, this 2025 mga kasambreros. Lapit na ng Christmas, no, 8 days to go mga kasambreros. Ay Pasko na. So
namamasko po. Hindi, joke. Joke lang mga kasambreros. And then ito, nag-share ang isang fan dun sa may mismong Christmas party ni na Ma'am Kath. Meron pala siyang parang kuha doon na of course parang leeway, no, parang free time niya ito na dumaan siya sa harap ng kanyang mga fans, mga kasambreros. Tapos nakipag-heart pa siya. Tapos yun, parang may pinuntahan pa siya mga kasambreros, no? Tapos hinag niya si Sir Carlo Katigbak, mga kasambreros. Tapos yung isa pang boss, mga kasambreros. So yun, parang wala siyang ginagawa dito kung kaya nag-hi-hi siya at nangangumusta sa mga fans at sa mga guests, mga kasambreros. So simple lang ang Christmas party ng ABS-CBN ngayong 2025. Simple yet memorable and full of purpose. So ito na nga isa sa mga main items natin. May kilig nga ba ang tambalang Kath James? Kath James, mga kasambreros. So ito ang tanong ng mga tao, mga kasambreros. Nag-post dito ang Marites University 12 hours ago. Nakikitaan ng kilig, tapos ellipsis, pero sabi dito, inilabas na ng Dreamscape Entertainment ang trailer ng Someone Someday na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo James at Mara Salvador. Ito ang kauna-unahang TV series na tambalan ni Kath at James. Handa na ba kayo sa kilig at drama natin nito sa 2026? So yun po, no? Tapos pictures ni Ma'am Kath at James Reid, mga kasambreros. So para sa akin wala, no? Nakikita ko sa kanila tropa-tropa lang talaga. Kasi alam naman natin si Sir James Reid may ka-live-in partner na si Isa Pressman, mga kasambreros. So alam natin na si Ma'am Catherine ay single, happy, and they're just doing this for work. May konting kilig, pwede, pero alam naman natin ang katotohanan na ito ay para lang talaga sa trabaho, mga kasambreros. Unlike sa Kath din na meron silang deep rooted relationship, no? May private communication at pag-uusap ang dalawa. Low-key lang talaga, mga kasambreros. So para sa inyo, no? Ano yung masasabi niyo dito? Of course, sa mga solid Kath Dinatics ay talagang isang malaking trabaho. Sina James at saka si Ma'am Kath, mga kasos. Kasi ang tao ganun, no? Parang iba-iba talaga ang taste, mga kasambreros. May iba nagsabi na Josh Kath, no? Si Sir Joshua Garcia at saka si Ma'am Kath. Tapos yung iba naman basta kung sino-sino yung partner para makita na lang kilig, ganun. Pero pag solid fan ka talaga ay doon ka talaga magsistick, no? Kung Kath then. And natatawa ako minsan sa mga Kathniel, no? Na may umaasa pa talaga. Kahit nakita na yung ebidensya na parati na magkasama sina Kyla Estrada at Daniel Padilla. So, ewan ko ba bakit ang hirap tanggapin, no? And naisip ko rin dito, what if, ano yung magiging reaction ni Ma'am Naidbara Lopez, no? Kapag magkatuluyan sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Kasi hate na hate niya rin si hate niya rin si Sir Alden. Hindi man hate na hate, parang hindi niya rin gusto si Sir Alden para kay Ma'am Catherine. So sino ang gusto, no? Ni Ma'am Naidbara Lopez. Gusto niya bang maging matandang dalaga si Ma'am Catherine, mga kasamaros, kasi mag-30 years old na si Ma'am Catherine next year. So okay naman na magiging na parang Alabea Alonzo, no, na 38, 39 na mag-aasawa or magkakaroon ng partner. Pero yun nga, no, yung pagpanganak talagang medyo risky na siya, mga kasamaros, kapag nasa 35 or 34 na ang babae, mga kasos. Pero natin maghihintayan ang Kath din, no? Malay mo 2 years from now, no, or 1 year from now ay mag-aaminan na ang dalawa, mga kasambreros, in public. So aantayin natin yan, mga kasambreros and mga Kath Dinatics. So yan, para sa akin walang kilig ang Kath Reid or Kath James, mga kasambreros. Sa mga naniwala, so go lang kayo dyan, no? Basta kami wala lang basagan ng trip. So yun siya, mga kasambreros. And then ito, next item natin, 11 hours ago, pinost ng Alden Trendsetter ang Fulkerson siblings. Hindi ko alam, ito ba yung yung sa picture, no? Kasi sina Angel, si Riza,
at saka si Alden. Ito nga yung time na parang namigay sila ng cash at saka ng mga stuffed toy, mga kasembreros. Hindi, niregaluhan si... kasi may time na niregaluhan si Alden ng gitara, ng Casino Plus, no? Casino Plus yata yung nagregalo sa kanya ng toy, mga kasembreros, na parang pa-surprise din nila kay Sir Alden, mga kasembreros. So, yun, ang cute lang ng Fulkerson siblings dito. Kasi tulong-tulong sila, no? Talaga nakita mo yung unity, yung pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng pamilya na pinapakita nila in public, mga kasembreros. Hindi siya sugar-coated. Kung gaano sila ka-close sa loob ng pamilya, ay ganun din ka-close yung... Grabe na parang ano lang siya, parang nag-celebrate ka ng birthday. Di ba pag nag-celebrate ka ng birthday, minsan pupunta tayo sa isang lugar or sa isang o sa bahay, no, sa bahay, tapos maghahanda, pagkain, and so on. So parang ganito yung ginawa nila, no? Parang dinala lang nila yung pamilya nila sa multipurpose complex sa Santa Rosa, Laguna para mag-celebrate ang 15th anniversary. So tapos yun, marami lang bisita and so on. So parang ganun yung naging setup nila, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So wala lang, parang naisip ko lang na parang maliit lang siya. Kung sa maliit na pamilya or maliit na celebration, parang ganon. Pero since ito ay bongga, no? Kung kaya nasa isang malaking gym ginawa, mga kasembreros, or complex, ang 15th anniversary ni Soy T, mga kasembreros, no? Na sobrang generous. Talagang ano, no? Grabe. Marami siyang tinutulungan na ayaw niyang ipaalam, ayaw niyang dito, ayaw niyang ibulgar, mga kasembreros. Yun yung totoong kindness, yun yung totoong pagtulong na hindi siya pakitang tao lamang, mga kasembreros. And the next item natin, mga kasembreros, 15 hours ago, ang Jimmy Network, no, ay na-feature si Sir Alden. Asia's multimedia star Alden Richards took to Instagram to express his gratitude to everyone who has supported and loved him throughout his 15-year journey as an actor. So ito nga yung pictures ni Sir Alden, no, na sinare sa kanyang Instagram account, na kung saan ay nagpa-leather jacket si director at CEO, no. May pa-leather jacket si Soy T, mga customers, na discover natin na twinning pala ang Kathleen. Hindi ko lang, baka regalo yun. Yung kay Ma'am Catherine na leather jacket, baka regalo niya. Tapos so, ito yung susuot ko sa dito sa 15th anniversary ko. So tapos pinauna lang niya, ano. So yung ganong kasi, di ba, pag sobrang memorable ng event, so gagamitin mo lang siya sa mga memorable event din, mga kasembreros, kapag may mga gamit. Tulad niyan, damit, jacket, and so on, mga kasembreros. So may may pa-twinning talaga ang Kathleen, mga kasembreros. So kunyari, hindi natin alam, no? Kasi pareho ng design at pareho ng kulay, mga kasembreros. Yung yung leather jacket ng Kathleen, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, sobrang cute, no, ng pinost dito ng isang admin. Yung medyo bata-bata pa si Ma'am Catherine. Tapos yung naka-white siya dito, parang nasa ASAP yata siya dito nagpe-perform, if I'm not mistaken, no. Tapos yun, parang sumasayaw yata siya dito, mga kasembreros, na nakuhaan ng camera or ng picture, mga kasembreros. Yung bata-bata pa siya dito, mga kasembreros, tapos medyo short hair pa, si phenomenal box office cinema queen. And then ito, so natakal dito, no, yung dito yung income ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, isang article na sobrang laki, no, ng income ni Ma'am Catherine. And no question about that, no, kasi tayo, we're fully aware kung gaano kalaki ang talent fee, kung gaano kalaki ang mga kontrata niya sa mga endorsements, no. This was posted by Loretta Gutierrez Dio 2 days ago. Grabe, laki ng kita ni Catherine. Usap-usapan yung showbiz circles ang sinasabing net worth ni Catherine Bernardo, na tinatayang nasa $14 million US dollars, roughly nasa 700 to 800 million pesos, depende sa palitan. So pero ito billion na yun, 1 billion
mahigit mga kasmers na na-feature din sa Philippine history. Kasama niya sina Bea Alonzo, sina Coco Martin, si Alden Richards, no? And marami pang iba. So yun po. And no question naman dito. Kasi hindi naman siya magiging box office. Imagine niyo sa lahat ng pelikula niya, box office lahat mga kasambreros sa ilang years niya na nasa 2010s, no, from the time she started na magkaroon ng pelikula sa bata-bata pa niya na teens na edad ay blockbuster na agad. So how much more na ngayon na ilang years na mga kasambreros. So and nga bilyonarya talaga si Ma'am Catherine. Hindi lang siya milyonarya kundi bilyonarya mga kasambreros. So yun po. And then ito, ang cute din ang cute ni Ken dito, ni Ken ng Ken Creative Designs. Yung design ng ARXV. So parang may malaki siyang, hindi ko lang kung siya yung gumawa nito mga kasambreros. Pero palagay ko part siya ng gumawa nito, no? Yung ARXV, no? Yung may pailaw. Tapos, siguro sila yung gumawa nito. Mga kasambreros, ARXV. Blue at saka light blue. Parang something like that ang kulay, no? AR, blue. Tapos may mga ilaw-ilaw. Tapos yun. Ang galing nila mga kasambreros. Gumawa ng talito ng design para kay Sir Alden. So, pinost niya ito 12 hours ago. Siguro sila talaga yung gumawa nito mga kasambreros. So, ARXV. So, AR15, no? XV is equal to 15 sa Roman numeral mga kasambreros. So, talagang todo effort din si kumpare Ken para kay Tisoy mga kasambreros. And then ito, last item natin mga kasambreros, 17 hours ago, Filipina superstar, kinwote niya dito yung sinabi ni Ma'am Catherine. Sabi niya, I got to experience that this year talaga, like it is more of a personal growth because it is such a beautiful thing. Isang taon ng matinding pagbabago. Matapos dumaan sa tinawag niyang lowest point ng kanyang buhay. Parang pareho kay Sir Alden, no? Lowest point ng kanyang buhay. Ibinunyag ni Catherine Bernardo ang kanyang personal na realizations at kung paano niya sinimulang pahalagahan ang sarili. Parang yun sa 24 oras nila na interview. Ang paghiwalay ba ang nagtulak sa kanya na maging mas conscious, mindful at healthy? So yun, tuklasin kung paano ang personal fulfillment na ito ay nagpalaki. So yun siya mga kasunod. Tapos picture naman Catherine naka-brown siya. So, sorry ito pala yung isa sa mga main items na, dalawa sa main items natin. Sorry, muntik na natin makalimutan, di ba? So yun nga yung, hindi pala yun yung last item. Pasensya na po. So ito na nga yung theme song ng Kathleen mga kasunod. Natutuwa na nung nakabumanat na naman si Mark Prince sa TikTok kagabi. Sabi nito sa kanyang post kasi may nag-request sa kanya na isang avid fan ng Kathleen mga kasambreros. Sabi niya, Marites Ferrer, paki-edit kasama sila ni Kath at Maki, kumanta sila ni Maki at ito na sound familiar yung dilaw nga mga kasambreros, no? Na kinanta niya Soiti dun sa kanyang ARXV. Tapos yun, parang nauna na ako kagabi or kahapon na pinagdugtong ko yung kanta ni Sir Alden dun sa ARXV concert. Tapos dun sa may talito sa ASAP nila na backstage na si Maki, nakasama niya na talito sounds familiar. So di ba? Sinabi niya pala dito yung sounds familiar. Sorry, hindi ko ito na catch up, no? So ito pala mga kasambreros. So sorry po. Sounds familiar. So sounds familiar nga talaga kasi si Ma'am Catherine dito, yung kanyang kasama mga kasos. So nahuli ka na talaga Alden sa iyong mga bibig, no? Kasi sounds familiar kasi si Ma'am Catherine ang tinutukoy mo dito. Hindi ko na, sorry, late ko na pala narinig itong sinabi niya na sounds familiar. Parang parang pinasegwihan nila na sounds familiar. So ito na pala yun kasi kasama niya si Ma'am Catherine dito at saka si Maki sa dilaw na ito, no? Na talagang sobrang kulit na kulit. At good vibes lang talaga ang dalawang ito si Maki. Grabe, no? Talagang ayun na.
So, nahuli na pala si Sir Alden sa kanyang sariling bibig, no? Parang yung isda na bingwit sa sariling bibig, mga kasembreros. So, late ko na to na, no? Sorry, late ko na narinig. Kasi busy ako sa mga iba. Sa may ibang videos, mga kasembreros. So, minsan di ko napapatapos, no? Parang ganun, mga kasembreros. Pero yun, talagang cast din lang talaga sa kalam, no? Ito yung totoong talagang kikiligin ka at saka yung end game ba? Ito yung hantungan ay simbahan. So, sounds familiar, di ba? Sabi niya. So, sounds familiar, ibig sabihin, sounds familiar kay Catherine. Huwag mo kaming lokohin. Huwag mo kaming lokohin, Sir Alden. So, sounds familiar ka pa dyan? Oo na, alam namin, huwag mo akong lokohin. Marami akong files dito. Marami akong files at saka ebidensya. And then, joke lang po. Pinapatawa ko lang po kayo, mga kasembreros, ngayong Martes. Alright, so yung last item natin, so yung umiyak nga ba si Ma'am Catherine, no? Kasi may nag-post dito, isang fan na mga artista or mga love teams na iniyakan ang kanilang breakups or na maghiwalay sila. Tapos sabi dito, mga artista na huling umiiyak dahil sa kanilang ex. Tapos number 1 dito si Ma'am Catherine at saka si Daniel Padilla, si Nadine Lustre, at saka si James Reid, Bea Alonzo, Julia Barreto, Dominic Roque, at saka Angelica Panginiban nung time ni Derek Ramsey, mga kasembreros. Well, of course, no, bilang pinahalagahan nila yung kanilang relationships and hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Ma'am Catherine ay talagang umiyak, no, during time ng kanilang breakup. Kasi hindi naman biro, no, kahit nga yung mga normal na tao. Kapag naghiwalay for kahit nga buwan lang yung relationships, umiiyak kapag naghihiwalay. How much more yung 11 years, mga customers. And yun nga, no, sabi niya wala siyang pinagsisihan sa lahat ng desisyon niya sa buhay, past man or present, mga customers. Kasi during her interview kay Sir Boy Abunda, kapag hindi mo na-experience yon, ibang cast, ibang tono, iba yung sasabihin mo sa interview or sa question na yon kung hindi mo na-experience yung mga ganong bagay sa buhay, mga kasembreros. So, as simple as that. And yun yung maganda, no? Kasi yung regrets ay hindi niya option, mga kasembreros. Yung pagsisisi ay hindi niya option. Dahil lang na nagkaroon sila ng breakup o naghiwalay sila, mga kasembreros. So, parang yung mga moments na yun ay naging instrumento para maging mas mapalakas pa siya, no? At matuto sa buhay. So, ganun ang importante, mga kasembreros. Alright, so yun ang sa ating chat din items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Team Panatag po tayo, ha? Today po ay December 16, 2025. Tuesday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito. Ang title natin ay Hindi Tao, Kundi Diyos. Bakit kaya? Galatians chapter 1 verse 10, For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. So ito, mga kasembreros, ay priority, no? It talks about rank number 1, rank number 2, priority number 1, priority number 2. Sino ang unahin ko? Ang Diyos ba o ang tao? Okay? Dito ay kung pa sinasabi ni Apostol Pablo na ako, isa akong lingkod ng Panginoon. So may mga times na kailang i-discourage ko kayo at saka para sabihin ang totoo, para i-correct kayo dahil ito ang tama. Okay? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang inyong ikababuti. Kagaya ng isang tatay, no, sometimes yung injection, di ba, masakit. Parang kagat ng langgam lang sa iba, pero yung iba talagang iiyak, mga customers, kapag in-injection. But it is for your betterment, no? Masakit siya. Yung treatment, yung surgery, for example, masakit siya, but it is for your betterment, no? Kasi para gagaling ka sa iyong karamdaman. So marami ang mga masakit siya, pero kailangan mo kasi para gumaling ka at para umayos at saka bumuti ang iyong kalagayan. So, ganun din sa atin sa correction, no? Sa advice, sa reminder, na pag pinapagalitan tayo ng ating mga magulang. So, masakit siya. Hindi natin gugustuhin minsan na kinokorek tayo kasi matatapakan ng ating sarili, yung ating pride, mga kasembreros, no? Yung ating ego ay, pero kailangan siya for the healing, mga kasembreros. Kailangan siya yung alcohol, di ba? Mapdi yung alcohol, pero kailangan mo yan
para gumaling ang sugat. So, and many more examples mga kasambreros. So, yun naman, yung mga operation, yung mga surgery, yung injection, yung alcohol, yung mga ganun sa physical natin yon. Sa ating pagiging tao, no, bilang individual mga kasambreros, sometimes we need correction. So ito yung sasabi ni Apostle Paul na sometimes kailangan ko kayong i-displease to please God. Kailangan hindi ko kayo sundin para i-please ang Panginoon kasi hindi all the time tama ang tao. Ang Diyos, tama siya all the time kasi perfect siya. He is always right, mga kasambreros, and He doesn't need our approval para maging tama siya because He is right as He is, mga kasambreros. No, ang Diyos natin ay tama at hindi nagkakamali, mga kasambreros. So, yun. Sasabi ni Apostle Paul dito na, for do I now persuade men or God? So, kasi, ang tendency dito, ang mga tao, parang gusto siya, parang ayaw sa kanya, no? Kasi nga, didisplease sila, no? Kapag nakakarinig sila ng mga correction, ay ayaw nila mga kasus. Pero, sabi nito, for if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. So, kung priority niya talaga sa number one priority, rank number one mga kasambreros, si Lord Jesus Christ, no matter what. Okay? Kahit na umayaw at tanggihan siya ng mga tao, basta ang importante ay ang Diyos ay kanyang sinusunod mga kasambreros. So, kasi may amo kay parang ano lang yun parang yung mga public servants, no, yung mga empleyado, yung mga nagtatrabaho sa kumpanya na ginagawa nila yung kanilang trabaho kahit na hindi nila gusto, pero kailangan nilang gawin, ay ginagawa nila because of that's part of their job mga kasambreros. So kaya sa mga pulis, no, nanguhuli sila kahit na ayaw ng mga tao pero kailangan yun kasi part ng kanilang trabaho. So ganun din po sa Apostol Pablo and ganun din po sa atin mga kasambreros bilang magulang, bilang mga tagapangalaga spiritually, bilang tagabahagi ng gospel. Sometimes masakit pero with love mga kasambreros dapat, no, ang ating mararamdaman. So ganun din po si Apostol Pablo. In Galatians chapter 1 verse 10, we find Paul asking a profound question that challenges the very fabric of our priorities and motivation. So in-mention ko, no, priorities mga kasambreros. When he asks, am I now trying to win the approval of human beings or God? He prompts us to reflect on whom we truly seek to please in our lives. This scripture encapsulates the tension many of us face daily, whether to please others or to remain faithful to our calling in Christ. Mga kasambreros, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nadidisplease natin ang tao or kung parang i-correct natin ang tao. So hindi naman all the time ganon. Okay, may mga times lang talaga na kailangan ganon. Pero hindi, kasi nga God is love. So He wanted us to love one another. So in loving one another, sometimes may correction. Parang kaibigan mo lang yan ba? Na kaibigan mo kapag tinotolerate ka sa mali, ay hindi yung totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan ay wawalain ka sa bisyo, kasi ikakapahamak mo yan, no? Kapag nagbisyo ka ng maaga, magkakasakit ka ng maaga, no? Ganun siya mga kasambreros. Hindi yun para isuppress or para tanggalin ang kaligayahan mo, pero yun ang dapat. Okay? Kasi pag maaga ka nagsigarilyo, nasa teenager age ka pa lang, kunwari mga 16, 15 na nagrilyo ka na. So by the age of 25, baka may sakit ka na sa baga or may sakit ka na sa yung lalamunan and so on mga kasambreros. So and napaka-delikado kasi ng smoking din, no? Pag second-hand smoker ka o ikaw nakakalanghap ng usok, mas delikado mga kasambreros. So kapag ikaw ay manginom, no? Maaga ka pa bata ka pa, nagsimula ka na manginom or maging lasinggero. So hindi lang physical na damage or physical sin yun mga kasambreros, may spiritual sin din yun, no? Ang tao manginom ay talagang hindi makakapasok sa heaven mga kasambreros, no? Ang mga lasinggero, lasinggera. So yun, physical damage talaga number one, no? Kapag 15 ka pa lang, 16, nagsimula ka ng manginom or maging lasinggero, lasinggera. So pagdating mo ng 25, baka may sakit ka na sa kidney at dinadialysis ka na. So ang mahirap talaga magkasakit, lalong-lalo na kapag yung sakit na dinadialysis ka ng mga kasambreros, no? Talagang sobrang hirap. Kung kaya alagaan natin yung sarili. So yun, napunta na tayo din mga kasambreros. Pero yun siya, no? Sasabi ko nga dito or sasabi ng Panginoon na hindi dahil hindi ka pinili una, kasi ang Diyos ang piniplease dito ni Apostle Paul, ay hindi mo na mahal ang tao.
Okay, actually sometimes we need to feel pain and hurt mga kasambreros in order for us to be corrected. Paul emphasizes that if he were primarily focused on pleasing people, he would not be able to be a servant of Christ. His commitment was to God above all else, and that should be our aim too. So yun dapat yung ating aim or goal din mga kasambreros. Na, kasi kapag napi-please natin ang Diyos, hindi malayo na magiging loving tayo sa ating magulang, sa ating asawa, kapatid, and our friends around us. Hindi ibig sabihin na mas inuuna natin ang Panginoon na hindi natin mahal ang tao. Kasi nga, yung commandment ay, yung una, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then our neighbor or our fellow people as we love ourselves. So, ito lang, may mga times lang talaga. No, ganun ba? May mga times lang talaga na kailangan sundin mo ang Diyos at saka i-disregard mo ang tao. So, ganun siya, no? Parang ano lang yun, may nagyaya sa'yo na uminom ka or magpakalasing ka. Tapos, iniwan mo yung best friend mo, no? Best friend mo yun. Sige, wag ka, kasi ganito, ganyan. So, hindi naman ibig sabihin na hindi naman kayo magkaibigan dahil hindi ka uminom. Kumapa, it's not the basis of your friendship, mga kasamares, na hindi ka lang uminom, hindi ka lang shumat, hindi ka lang nag-shot, hindi na kayo magkaibigan agad. So, hindi ganun. So, kasi you please God over doon sa tao, over doon sa best friend, kahit na BFF pa yan mga kasambreros. So, ganun siya, no? And kayo bilang magkaibigan, hindi naman doon natitest mga kasambreros ang inyong pagkakaibigan dahil hindi ka lang nag-shot ng isa, dalawang beses mga kasambreros. Ang verse na ito stands as a powerful reminder that pleasing God often comes with the cost of not meeting people's expectations or desires. No, kagaya na mention natin, we must ask ourselves, are we being true to our faith, or are we merely adjusting our beliefs and actions to gain acceptance from those around us? So, may mga ganun minsan kasi nako-compromise yung gusto ng tao, hindi gusto ng Diyos, at ang gusto ng Diyos ay hindi rin gusto ng tao. So, vice versa mga kasambreros. Yung Halloween, di ba? Ayaw ng Diyos na mag-celebrate yung mga tao ng Halloween kasi it's satanic, it's demonic. Pero ang mga tao, yung iba, ay talagang yung mga Christians na iba hindi talaga nag-celebrate for the sake of their faith, mga kasamares. I cannot, no? Ako din po I cannot compromise my faith just to celebrate and win people's approval. No, para maging masaya ang boss mo, ang kaibigan mo, mga tao sa paligid mo. Sige, celebrate tayo ng Halloween, no? Hindi natin alam na ang Diyos po ay galit mga kasambreros because it's satanic, no? So, sa final thought natin, this passage teaches us that sometimes taking a stand for our faith will mean standing alone. So, yun siya. Although masakit siya pag minsan na tumatay o sa pananampalataya mo, ay iiwan ka ng mga kaibigan mo, iiwan ka ng mga taong mahal mo sa buhay. Pero alam kong someday, ma-realize na ganito tama pala, ganito pala tama. And hindi naman sila mag-judge, no? Sa atin kundi ang Diyos, mga kasamaras. Paul does not shy away from the reality of displeasing others for the sake of following Christ. Understanding that we may face challenges offers strength to remain steadfast in our beliefs, regardless of opinions or pressures surrounding us. We learn that it is often in solitude that we grow closer to God and truly understand His will. So, yun siya mga kasambreros, no? Pero yun, ang suma total, hindi naman ibig sabihin na Lord natin si Lord ay parati na tayong galit sa ating kapwa-tao. So, hindi po. May mga times lang talaga na kailangan i-correct at saka itama ang mali, mga kasambreros, even if it hurts. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka radical love with correction. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.